ang paglago sa pamagitan ng mga pagsubok. Ha? Yes. Dahil sa pagsubok na naranasan mo, lumalago ka. Yes. Patunayan natin. Ang Diyos ay may layunin sa bawat likod ng mga pagsubok at problema. Sa awitin pa lang, pag ninilayan mo dun suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang. Ito mahalaga, mananatili. Congratulations kasi hindi ka natakot sa ulan kanina. Palakpakan natin si Lord. Amen? Ito ang sekreto ng Diyos. Ginagamit niya ang mga pangyayari sa atin upang tayo palaguin sa pananampalataya. Kailangan tayong lumago sa bawat pagdalo, sa bawat pagkupo, sa bawat pakikinig. May nangyayari, may nag-grow. Amen. Katulad ng isang halaman o buto, pag tinanim mo, aasa taas sa katiyak, sa bandang muli may aanihin ka. Paano ka mag-aani kung di mo aalagaan gusto ang mga halaman at buto na ito? Ganun din sa pananampalataya. Alagaan mo yung relasyon mo sa Diyos, alagaan mo yung relasyon mo sa iyong kapwa sa pamagitan ng banal na gawain tuwing araw ng Biyernes. Amen. Minsan hinahayaan ng Diyos ang pagsusubok at problema upang ipakita niya, ipadama sa iyo na nariyan siya lagi. Amen. Kaya nga sabi sa awitin, kasama natin lagi ang Diyos. Hindi para pabaksakin ka, kundi patatagin ka. Sabi mo sa katabi mo, kumusta na ang prayer life mo? Kumusta na ang prayer life mo? Huwag mo na sagutin, mamaya mo sagutin. Tanong sa katabi, kumusta na ang iyong pananampalataya? Kumusta na ang iyong pananampalataya? Madalas ka bang tumaya? Iba na naman nasa isip niyo. Yan. Iba yung pagtaya doon sa pang-spiritual. Dito, tumataya tayo ng pananampalataya upang makita natin ang kahalagahan ng pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Di biro, ang daming tao rito sa lugar niyo. Bakit ikaw lang mismo ang palaging nanito tuwing araw ng Biyernes? Kasi meron nang napula sa puso mo. At doon, unti-unti mo sinasanay, inaalagaan upang lumago ang iyong pananampalataya. Amen? Pangalawa, hindi para saktan ka, kundi para hubugin ka. Ba si hubugin? Dati-dati si Sister Agnes, ako, at saka yung Council of Elders, tagapakinig lang. Ngayon, tayo na ginagamit na pan. Gayun din po kayo sa iba't ibang community. Kaya nga sabi ng Lord, gagamitin kita, magpagamit ka. Pangatlo, hindi para talikuran ka, kundi ilapit ka sa Kanya. May dalawang talata sa Biblia na palagi nating panghawakan, panaligan, sampalatayanan at tugunin. Hindi basta pakinggan, tumugon. Matthew 11:28-29. Ito yung sikreto ng buhay ng tao na pinagdadaanan natin araw-araw. Tanong nyo ano yun? Matthew 11:28-29. The invitation of Jesus. Ang dami sa atin nag-imbita, mga politiko man, mahandaan man, mapiesta. Mag-isip tayo, may question dun pupunta kaya ako? Nagkakaroon tayo ng problema. Saan? Sa pagtugon, sa paanyaya ng tao. Bakit? Halimbawa, kung may kaarawan, birthday, lalo na kung magdiriwang ay mayaman. Pag sinabing mayaman sa material, hirap regaluhan. Hello? Ano ang dadalhin mo? Pero yung the invitation of Jesus, sabi rito, lumapit kayo sa akin kay lahat na napapagal. Sino nakaranas ng kapagalan? Pangalawa, nabibigatan. Hawakan niyo yung dalawang yung balikat. Dalawa. Yan. Magaang mabigat. Conforme sa nagdadala. Kasi yung pamatok na ipinagkaloob sa atin, magaang yan. Conforme sa nagdadala. Amen?
Lumapit kayo sa akin kay lahat na napapagalata, bibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapamahingahin. Ano ibig sabihin? Relax lang. Gagawa kami ng paraan. Pag nalulungkot ka, anong ginagawa mo? Huwag kang manguhuli ng langaw. Amen? Kasi ang Diyos ang kaaliwan. Gagawa tayo ng paraan. Katulad ngayon, tagulan. Hindi naman po pwedeng hindi ka atin ng prayer meeting. Tagulan eh. Nakukuha niyo po ako? Yung lalim ng pananampalataya. Sayang naman po, ilang taon ka nang umaaten. Ngayon kapabasusuko. At kaya aking pagpapamahingahin, magaang ang pamatok na ibibigay ko sa inyo at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Hindi lamang sa maghapong pagod. Pangalawa, 1 Corinthians 10:13. Ito ang dapat nating maunawaan. Minsan pinahintulutan ng Diyos sa mga pagsubok upang ikay patatagin. Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, wala pang pagsubok na hindi dinaranas ng lahat ng tao. Madalas yung pong marinig yung verse na ito. Wala pang pagsubok na hindi dinaranas ng tao. Sa makatwid lahat tayo, nakakaranas na iba't ibang uri ng pagsubok, kasakitan, karamdaman, kahinaan, kalungkutan, depresyon. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon matatag ka? Dahil po yan sa iyong pananampalataya. Amen? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga ginagawa. Sasama mo ang Diyos. Huwag kang nagreklamo, sasama mo ang Diyos. Sino may mga anak na nagreklamo pag nag-uubos ng plato? Ito sabihin mo. Kaya ka anak, maraming inugasan ng plato kasi may biyaya ka pa. Malakpan natin Panginoon. Kapag may pagsubok ka, napipilitan tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Wow! Ulitin ko. Kapag may pagsubok ka at may problema, napipilitan kang umasa at magtiwala sa Panginoon. Amen. Kaysa sa sarili mo. Bakit? Na alam mo, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at napakabuti. Titigan mo may katabi mo, napakabuti ng Diyos. Number 1, ang mga pagsubok ay nagbubunga ng katatagan. Sino may pagsubok? May binubunga yan, yung katatagan mo, na pagtatagumpayan mo dahil na rin doon sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Bilang tao, hindi natin kaya yan, nasungin, na mapagtagumpayan dahil sa iyo matinding pagtitiwala sa Panginoon, nagiging kaya mo ang lahat. Amen? 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 Okay. Pangalawa, mga problema sa buhay mo ay nagpapalakas at nagpapatatag ng iyong pananampalataya. Yes. Sa pagpunta mo pa lang dito, ang dami ng hindrance, sagabal. Yes. Umuulan, maputik, gabi na. Kapatid, tandaan mo. Kung kayang naibigay ng Diyos ang para sa iyo, dapat naman, hindi naman humingi ng palit ng Panginoon. Ibigay mo yung para sa Kanya. Once na ibinigay mo yung para sa Diyos, kayang ibigay ng Diyos ang para sa iyo. Amen? Okay, taas po ang kamay, may problema sa pinansyal. O, di congratulations. Kasi hindi ka anak na tunay ng Diyos kung wala kang problema sa pinansyal. Pero dito tayo pumukus. Saan? Hindi lahat ng pera nagpapasaya. Tandaan. Hindi lahat ng pera nakapagpapaligaya. Amen. Tandaan ninyo. Bakit kayo narito? Bihira mo makikita mga mayaman sa material na nakaupo dyan. Bihira. Kaya ikaw higit kang pinagpala at mayaman kaysa sa kanila. Next, ang mga alalahanin, kabigatan, kasakitan, karamdaman, ay palagi mong isuko at pagkatiwala sa Diyos na kapangyarihan sa lahat. Pag wala ka na, pag hindi mo na kaya, isuko mo na. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mayabang.
Hindi mo na nga kaya eh. Ano pa gagawin mo dyan? Nandiyan ang Diyos nag-aantay sa pagsuko mo, sa paglapit mo, may nakalaang regalo ng katagumpayan para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi rito, walang mabigat na suliranin sa taong matyagang manalangin. Ulitin natin, walang mabigat na suliranin sa taong matyagang manalangin. Huwag natin paghiwalay ng panalangin may pananampalataya. Sabi nga ni Kuya kanina, powerful ang prayer. Amen? At doon nakikita natin ang kahalagahan ng pagdarasal. Ang tanong sa pananalangin mo, conforme sa laman ng dasal mo. Sabi mo sa tago mo, huwag puro hingi ng material. Huwag puro hingi ng Yes. material. Minsan dito tayo nasisilo, naaagaw ng kalaban. Ang hingi natin yung pang-spiritual. Pag inuna mo ang spiritual na biyaya, sakop na, kasunod na ang material na kailangan mo. Amen. Tandaan natin, importante. Ano ang sabi? Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin, laging laan. Sabi nga ng Ate Agnes kanina, yung mga hinihingi mo, kahit hindi mo hingin, ibinibigay. Ipinagkakaloob. Amen? Amen. Sino rito nagsasabi, mabuti siyang tao? Huwag mo isipin yung katabi mo, wala siyang pakialam. Pakiramdam mo, mabuti kang tao. Taas ang kamay. Well, hindi mayabang yun, hindi kayabangan. Sino rito nagsasabi sa pakiramdam niya, mabuti siyang tao? Huwag dumami. Huwag ikaya, taas ang kamay. Mahalaga yung tinatalaki natin. Hindi ibig sabihin kapag mabuti kang tao, wala ka nang dadaan ng pagsubok, pagod, sakit, problema, hirap. Sapagkat ang lahat ito bahagi ng paglilingkod mo at pagtawag sa iyo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Sabihin mo, hawakan mo yung kanang kamay. Hindi lahat ng pagsubok Lahat ng pagsubok, tumatagal. matagal. Hindi lahat ng pasanin mabigat. Gets nyo? Amen. Hindi habang panahon May habang panahon, may sakit ka. may sakit ka. Bakit? Patay ka eh. Natawa kayo. Napakahalaga kasi ng pinag-uusapan natin. Wala ka na maramdaman, patay ka eh. Kaya nga habang buhay ka, sikapin mo, gamitin mo na. Amen? Yung regalo sa ng Diyos, lahat tayong may gift eh. Amen? May kakayan tayong dumalo. Yung iba, wala eh. Bahala na. Kapatid, huwag natin ipaubaya sa tao yung ating buhay. Sa Diyos natin ipagkatiwala. Amen? Ang mga pagsubok at sakit at karamdaman, pagkabigo, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong maawitan, ikaw lamang. Yun ang gawin nyo. Pag may mga pagsubok, kumanta kayo. Pag medyo sa pandinig mo hindi maganda, punta ka sa banyo doon. Maganda doon, may echo. Amen? May himala, may pagpapala sa taong nagtitiwala. Ulitin natin. May himala, may pagpapala sa taong nagtitiwala. Gaano kalaki ang tiwala mo sa katabi mo? Titigan mo muna. Kung nagtitiwala ka sa katabi mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, mas higit sa lahat, pagtiwalaan mo ang Diyos. Kasi ang Diyos, nasa Kanya lang ang lahat. Amen? Ay! May apat na eksperto na dapat tayong ayusin. Una, kailangan pahalaga natin pang-spiritual talaga. Kasi dito na tayo nabubuhay ngayon eh. Inilipat na tayo dati, nasa material things tayo. O nandiyan pa rin kailangan natin ng material. Pero iba na yung ating ginagalawan ngayon. Dati malayo tayo sa Diyos, hindi natin,
Wala akong kausap? Mahalaga kasi, give and take, hindi po pwede puro tenga lang. Kaya katulad ni Ate Agnes, matanong din ako, kailangan give and take tayo para yung biyaya ng Ebanghelyo ay maiuwi natin at maranasan. Amen? Amen. Hindi natin pansin ang Diyos dati, ngayon. Kaya nga pinatatatag ka dahil sa problema mo eh. Kaya nga pinahintulutan yung problema. Pag wala kang problema, malayo ka at malalayo ka sa Diyos. Kailangan maunawaan natin ang Panginoon. Siya ang may-ari ng buhay mo. Tandaan mo, ito ang importante, pang-spiritual. Paano ba ako mabubuhay? Paano ba ako yayaman? Huwag yun ang isipin. Yung pang-spiritual. Ulitin ko, pinakamahalagang biyaya ay nasa banal na gawain ka. Amen? Subukan mo pag nasa banal na gawain ka, kahit tatad ang problema mo, nakangiti ka pa rin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, mental. Pakisabi sa katabi. Yan. Bakit buhay ka pa? Bakit buhay ka pa? Magkatuktong yung tanong ko eh. Sino takot mamatay? Walang nagtaas. Tanungin mo, bakit buhay ka pa? Kasi kaya buhay ka pa, may mission ka pa eh. At yung mission na yun, kailangan mong gampanan sa ayaw mo at sa hindi. Amen? Tandaan mo, lahat ng pangailangan ng Panginoon, ibinibigay sa iyo. Sinusuplayan ka ng Diyos. Every crowd say sinusuplayan. Meron mo wala kang trabaho, nabubuhay ka. Isang malaking biyaya, higit pa sa 3 beses kumakain ka o nakakakain ka sa loob ng isang araw. Ay, ba na? Palakpakan natin sa loob. May mga kapatid tayo, umaga, yung gabi, ginagawang araw, magtatrabaho. Pag oras ng trabaho, pag oras ng sweldo, kulang pa rin. Di ba, laki ng pagkakaiba, laki ng difference. Amen? Minsan, merong isang mamimili. Manang magkano kilo ng mangga? 200. Ay, ate ganda, magkano yung 1 kilo ng mangga? 100. O bakit? Bakit? Sa kanya 100 sa akin ng malaki diferensya. Ano tawag sa akin? Manang. Ano tawag niya? Ate. May malaki diferensya. Parang natin sila. Ganon din sa pang-spiritual, sa pang-makasalibutan. Laki ng diferensya. Yes. Kaya magpasalamat tayo na narito tayo sa pang-spiritual. At ginagayad tayo ng ating mga kapatid na patuloy na ginagamit ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tandaan natin, number 3, emotional. Emotional. Pakititigan ulit yung katabi. Wala, pasensya ka. Yan ang tinabihan mo. Kahit ano ang gawin mo lagi, ang laman ng puso mo, ang bukal ng bibig mo, tandaan natin, may kapangyarihan kasi ang salita. Mukhang mahirap ako. Saan? May kapangyarihan. Yes. Mukhang masaya ako. At least asahan mo. Kahit walang pera, kahit may problema, tayong lahat ay masaya. Tino yung awitin na yun. Hindi ba sa awit yun? Yung mensahe, yung laman ng awitin. Amen? Hindi mo kahit walang pera, kahit may problema, tayong lahat ay masaya. O kaya ba nilang gawin yun? Hindi. May biyaya sila, kulang pa rin para sa kanila. Taas ang dalawang kamay, pati paa, sino gusto maging masaya? Amen. Makontento ka kung ano ang meron ka. Palakpakan natin sa Lord. Ika-4, physical. Sumusunod pa lang ang physical, sunod na yung kagalingan ng iyong kailangan. Ang kagalingan kasi ay isang uri na regalo ng Diyos na dapat natin matanggap. Ulitin natin, hindi lang physical, hindi lang emosyon, hindi lang mental. Ulitin ko, ang mahalaga rito yung spiritual. Spiritual need, spiritual healing. Amen? Amen. Salamat sa isang sumagot, uwi na ako. Ang kagalingan ay hindi lamang physical, kailangan mong ayusin at baguhin ang buhay mo. Sa paano paraan? Magpaayos tayo sa Diyos. Mukhang gulong-gulo na yung relasyon mo sa Diyos, balik ka ulit. Mukhang ilan linggo ka na hindi nagsisimba, simba ko ulit.
Yung mukhang wala naman nangyayari, yun ang akala mo. Hindi ganun ang Diyos. Tumalikod man tayo, hindi man natin siyang pansinin, walang nawawala sa Kanya. Pero ikaw, ano, napakalaki nawawala. Sa laki ba naman ng biyaya na tinatanggap mo araw-araw galing sa Diyos, magpapatalo ka pa ba sa ulan na yan? Alam pa natin ito. Amen? Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, sa Matthew 5, kayo ang asin at ilaw, hindi tayo asin para malusaw. Kailangan maging pampalasa nga tayo. Pampatimpla ng pananampalataya sa iba. Pag makita ka ng kapitbahay mo, ba't yun umuulan, umaatin pa? Ano kaya sikreto doon? O, may encourage sila sa pamagitan mo. Amen? Amen. E minsan, umihila pala ka, hindi ka na-aatin ng prayer meeting. Grabe naman pala kayo, gano'n kalaki. Kaya importante, tingnan natin. And last, relationship. Yung dalawang bagay yun, spiritual relationship. Tanungin mo yung katabi mo, gano'n na kalaki, kalawak ang relasyon mo sa Diyos. Yan ang mga dapat pag nilayan mo. Mamaya bago kayo matulog, o nga ano. Ulitin ko, wala pa tayo nagagawa. Wala pa tayo nagagawa sa Panginoon. Kulang pa yung ginagawa natin. Una si Lord, pangalawa ang doktor, pangatlo ang gamot. Bakit ko po ito'y siningit? Tingnan natin mabuti. Sa pagrelasyon natin bilang mga lingkod, mga mananampalataya at mga anak ng Diyos, minsan nakikita natin yung doktor at yung gamot. Akala natin sila magpapagaling at maglulunas ng ating mga sakit. Isinantabi mo ang Diyos. Pero yung Diyos na isinantabi mo, na kinalimutan mo, na magpapagaling sa iyo, hindi nagre-reklamo, sige, dito lang ako. Nag-aantay siya sa iyo. Kaya nga ako naniniwala ka sa doktor sa gamot, dahil sa ipanpalataya, mas magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Because faith in God is always healed. Yung pananampalataya mo ang susi upang gumaling at makalaya ka sa anumang uri ng sakit at karamdaman ng buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Minsan ang tanong na ba, bakit Lord ako nagkakasakit? Titigan mo yung katabi mo. Mukha may sakit ba? Sa mukha pa lang makita mo. Sino rito may problema? Sino may sakit? Kaya tandaan natin. Madalas pumapokus tayo sa mga problema, sa reklamo. Kaya tingnan natin mabuti, problema, sakit. Yung dalawang numero 1 at pangalawang problema ng tao. Sakit at nagbubunga ang sakit. Ang daming sakit. Paano natin? Wala ka namang ganong pera. Kaya nga napakahalaga na nasa gawain ka. Ulitin ko, pupunta kang doktor, limanda ng pera mo, konsulta pa lang yun. Paano naman makikita yung ibang sakit mo? Dagdag gastos. Hihiga ka sa loob ng hospital. Pati ba ng paghiga may bayad? Magkano isang araw sa hospital? Bayad pa lang. Pag ikay dadalo, sa Praise and Worship pa lang, may pinagagaling na. Palakpakan natin sa iyo. Nag-isip ka pa lang, pupunta rito, may biyaya ka na. Bakit iningatan ka? Pag uwi natin mamaya, walang ulan. Palakpakan sa iyo. Hanga nga ako kay Lord eh. Naunawa mo yung sinasabi ng Ate Agnes kanina, kung malakas po ang ulan dyan, o pwede na po hindi kayo pumunta. Iniisip siguro ba tagal mag-reply ni brother? Ignolo ko po kasi yung cellphone ko, pasensya. At kung titignan natin mga kapatid, dito tayo pumokus. Naibigay na natin tuwing araw ng Biyernes. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Hindi mo tinatako. Ano ba naman nakumbida mo, Sister Agnes, puro pamatayan na. Darating tayo doon. May tanong uli ako.
Taas ang kamay may mamanahin. Buti pa kayo, oh. Ay, huwag naman. Sa lahat ng mamanahin mo, sakit pa. Sa lahat po natanggap ko, madalas pre-over mo ako, counseling mo ako, brother. Pinakamabigat po na aking na-encounter yung may dalawang mag-asawa lumapit. 5 anak nila, buhay pa sila, pinag-aagawan na ng kayamanan. Hanggang buhay pa kayo, paghati-hatiin na namin, iparte na, gumawa na ng testamento. Umiyak yung mag-asawa. Ano yung gagawin namin, brother? Hindi nila alam, kinausap ko yun. Tandaan natin, hindi dapat pag-awayin yan. Saka antayin natin, buhay pa naman. Pambira rin kayo. Hindi ko sinasabing masama kayo. Tandaan natin, isang sukat lang yung paglilibingan natin. Conforme naman sa size natin. Amen. Kaya pa nga, ingatan natin ngayon. Dahilan kung bakit nagkakasakit ka, tanongin mo katabi mo, bakit nga ba? Bakit nga ba? Kaya nagkakasakit ka dahil dito. Number 1, makinig, galit. Kaya ka nagkakasakit. Yes. May mga bagay, may mga tao, madaling gumawa ng galit. Ang galit ay nagpapahina ng liber at puso. Tandaan mo. Sabi mo sa katabi mo, magagalit ka pa ba? Magagalit ka pa ba? Kasi may tendency, ang tao, walang kontrol. Pag nagalit, biglaan. Kung sabay na nagalit ka, inatake ka, ano nangyari? Delikado ka. Pangalawa, takot. Ang takot ay nakapagpapahina ng kidney at puso. Hawakan na kayong puso. Alisin niyo yung takot. Lahat ng takot, isuko mo sa Panginoon. Yung 1 John 4:18, pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot, sapagkat ang takot ay kakambal ng parusa. Amen. Kaya alisin mo, give up mo. Number 3, lungkot. Lungkot. Titigil mo katabi mo. Masayahin ba yan? Minsan dito lang tayo nakakangiti. Pag-uwi natin, simak na naman tayo. Lungkot. Ang lungkot ay pumapatay ng pag-asa. Sabi mo sa tabi mo, halaka. Hala. Hala. Pinapatay ng lungkot mo yung pag-asa mo. Pinapatay ng lungkot yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? John 10:10, naparito sa Satanas upang pumatay, mangwasak, magnakaw. Ninanakaw ang pag-asa, pinapatay ang pagtitiwala. Kaya maging masaya ka. Philippians 4, verse 4, rejoice against rejoice. Sinisira, pinangihina ang puso at utak. And last, paninira sa kapwa. Yan ang huwag mong gagawin. Kahit anong sira, kahit anong pagkakamali, pabayaan mo sila. Kasi sa bandang muli, ikaw panalo. Palagpakan natin Panginoon. Pagpapatulan mo, mas masahol ka pa sa Kanya. Amen? Pag pinatulan mo doon, ay wala kang pinag-iba sa Kanya. Hindi, pareho na kayo. Sabi mo sa tabi mo, cheer lang. Chill lang. Kaya patuloy. Kasi ang pinakamagandang relasyon na walang higit pa ang maglingkod sa Panginoon. Bawat araw may himala. Yes. Doon pa lang na, i-focus mo pag-isip mo sa umaga. Bawat araw may himala. Ano yung himala? Yes. Nagising. Tandaan mo. Biro mo. Doon pa lang. Laking blessing nun. Ano mo yung napundar mo kung hindi ka na gigisingin ng Diyos?
Hindi ko kayo pinapakailaman, huwag na kayo nagpupundar ng gamit. Baka bukas kunin na ako, saan mapupunta, pagkakaguluhan, pag-aawayan ka nung may iwanan. Number 2, bawat sandali may biyaya. Wow. Kanina, bawat araw mayroong himala. Bawat sandali mayroong biyaya. Iba yung himala sa biyaya. Ano ba si blessing? Blessing. Pakisabi sa katabi, count your blessing, not a problem. Count your blessing, not your problem. Pag tinanong ka, kumusta na? Count your blessing, not a problem. Hindi ba pag tinanong, eto may problema? No. Lingkod ka ng Lord, servant ka ng Lord. Ibahin mo ang sagot. Kumusta ka na? Count your blessing, not a problem. O mangingiti yun. O tapos, sisira na sa iba, di ba? Kumbaga, encouragement. Imbis na magduda ka, matakot ka, manlumo ka, sisihin mo ang Diyos, no? Number 3, bawat pintig ng puso may pagpapala. Ito ba si pagpapala? Pagpapala. Isang malaking pagpapala na tumitibok hanggang ng puso mo. Walang nakasaksak dyan na kung ano mga aparato. Yun lang. Ayaw mo pa nun. Amen? Bawat hininga galing sa lumika. Sabay-sabay, inhale. Bawat hininga Bawat galing sa lumika. Sa Kanya yan, di sa'yo yan. Kaya pangalagaan mo ang buhay. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, Ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sabi mo sa tabi mo, magpagamit ka at gagamitin ka ng Diyos. magpagamit ka at gagamitin ka ng Diyos. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal. Pasensya na kayo kasi sabi ng spiritual director ko sa charismatic ng diocese, pag preacher ka, kailangan marunong kang kumanta. Amen? Amen. Huwag niyo na sabihin pangat ang boses ko, okay lang. Yung mensahe kasi gusto ko iparating sa inyo. Yung mensahe ng awitin. And last, kung wala si Lord, wala kang magagawa. Sabay-sabay. Kung wala si Lord, wala kang... Hoy, paano gagawin natin? Wala nang trabaho yung tatay mo. Ayan si Lord. Iniwanan ka man, ayan si Lord. Bahala si Lord. Ipagkatiwala mo lahat. Amen? Amen. Kapatid, sa gabing ito, ang dami pa natin dapat talakayin. Pero yung isa lang ang sinasabi ko sa inyo. 3 bagay upang tayo manatili. Number 1, prayer. Prayer. Number 2, wait. Wait. Sa prayer mo, ang dami mong hinihingi. Sabi ni Lord, wait. Hindi mo pa man binubuka bibig mo, alam niya. Wait. And number 3, trust. Sa pananalangin mo, mag-antay ka. At sa pag-aantay mo, pagtiwalaan mo siya. At sabi rito, mga kapatid, I trust in you always in all way. Prayer, hope, and don't worry. Sabay-sabay. Prayer, hope, and don't worry. Manalangin, umasa, at huwag mag-alinlangan. Gamitin natin ang pananampalataya upang mapasa atin ang lahat ng biyaya. Sa ngalan ng Ama, na anak ng Espiritu Santo.